Ano? Buntis ka? Bulalas ni Aling Pipay na halos atakihin na sa high blood dahil sa sobrang pagkabigla. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Diana? Hindi kami nagkulang sa pangaral sa'yo. Alam mo yon. Halos mag-hysterical si Aling Pipay dahil sa sobrang sama ng loob. Iharap mo sa amin yung lalaki na nakabuntis sa'yo. Maotoridad na utos ng kanyang ama na si Tatay Carding. Ngunit paano niya iharap ang lalaki kung pati siya hindi niya alam kung sino sa mga barkada niya ang ama ng bata. Kaya naman, mas lalong umuusok ang ilong ni Aling Pipay. Wala ka na talagang pag-asa, Diana. Isa kang malaking kahihiyan. Untag ng kanyang mama. Pag-aralin ka? Ayaw mo. Kaya yan ang napala mo. Kung ano-ano pang sinasabi ni Aling Pipay na talaga namang tumagos sa kaibutura ng puso ni Diana. Tuluyan ang lumaya si Diana. Kung masama ang loob ng mga magulang niya sa kanya, siya din masama ang loob sa mga ito. Wala na siyang ibang naririnig sa mga ito, kundi puro sermon na lang sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Sermon sa umaga, sermon sa gabi, nakakarindi na. Wika sa isip ng sutil na anak na si Diana. Pansamantala siyang nakikitulog sa isa sa mga barkada niya. Pero hanggang ilang araw lang daw siya pwedeng matulog doon. Nakakaabala daw kasi dahil maliit lang ang kanilang bahay. Ganon din ang katuwiran ng iba pa niyang mga barkada. Ngayon na naisip ni Diana, saan pala siya pupunta? Lalo na pag lumaki na ang tiyan niya. Gayong lahat ng mga barkada niya mukhang pinagkaisahan siyang itakwil. Samantalang dati na may pera pa siya, halos lahat nakabuntot sa kanya. Naghahanap siya ng mapasukang trabaho. Kailangan niyang makaipon para sa panganganak niya. Ngayon lang niya na-realize kung gaano kahalaga ang bawat sentimo na noon ay baliwala lang para sa kanya. Dahil wala namang pinag-aralan si Diana, kung kaya hanggang tindera sa palengke lang ang kaya niyang mapapasukan. Alam niyang hindi sasapat ang magiging sahod niya sa palengke hanggang sa panganganak niya. Kung kaya, kailangan pa niyang maghanap ng iba pang mapasukang mas malaki ang sahod. Habang ngayon na maliit pa ang tiyan niya. Ito, Diana, suggestion ko lang ha, paunang wika ni Jana, na isa din sa mga tindera na naging kaibigan niya sa palengke. Hindi siya hinusgahan ni Jana, bagkus naawa pa ito sa kanya. Sino bang hindi mahabag? Gayong 14 lamang siya at ngayon buntis na. Walang sinayang na araw si Diana. Kaagad siyang nag-apply bilang waitress habang hindi pa mahahalata ang tiyan niya. Maswerte at kaagad siyang natanggap. Hindi nahahalata that she was a minor that time dahil isa siyang matangkad na babae. Tumagal ng halos 4 na buwan ang pagtatrabaho niya doon sa isang bar. Nahahalata na kasi ang paglobo ng tiyan niya. Kung kaya, kailangan na niyang tumigil. Tuluyan na siyang kinalimutan ng mga kabarkada niya na kung makakapit noon sa kanya, daig pa ang mga linta. At wala na rin siyang pakialam sa mga iyon. Sa ngayon, umuupa siya ng maliit na kwarto, katabi sa inaupahang kwarto ni Jana. Pansamantala muna siyang nagtitinda ng kung ano-anong mga gamit sa online. Kahit papaano, may kita pa rin siya kahit sa bahay lang. May mga sandali na naiisip niya ang kanyang mga magulang. Ngayon niya napagtantong tama nga ang mga magulang niya. Sinayang lang niya ang magandang pagkakataong makapag-aral sana siya ng maayos. Ngayon na magiging ina na rin siya, lubos na niyang naiintindihan kung gaano pala siya kasutil na anak noon. Na ang buong akala niya noon na siya ang tama. Yun pala ay puro lang akala. Pinapangako niyang aayusin niya na ang buhay
matapos niyang isilang ang bata. Isang malusog na batang babae ang kanyang iniluwal. Siya na yata ang pinakabatang ina sa kasaysayan. Ngunit kahit ganun pa man, hindi niya pinagsisihang dumating si Angelica sa buhay niya. Dahil kay Angelica, nagkaroon ng liwanag ang madilim na landas na kanyang tinatahak. Oo, wala siyang maituturong ama sa kanyang anak. Pero tinitiyak niyang hindi siya magkukulang sa pag-alaga sa kanyang anak bilang ina at ama na rin nito. Naglakas ng loob si Diana na umuwi sa kanyang mga magulang kasama ang kanyang anak na noon ay 1 buwang gulang pa lamang. Kinapalanan niya ang kanyang mukha at siya na rin ang naunang magpakumbaba dahil kung tutuusin, siya naman talaga ang nag-uumpisa ng problema. At sana'y handa na siyang patawarin ngayon ng kanyang mga magulang. Dahil sa pagkakataong ito, pinagsisihan niya ng lubos ang lahat ng mga ginawa niya noon. Pero hindi ang pagdating ni Angelica. Dahil si Angelica ang naging ilaw niya sa madilim niyang bukas. Pinapatawad naman siya kaagad ng kanyang mga magulang. Inamin din ng mga ito na pati sila may kasalanan din. Kaya naman, pinapatawad nila ang isa't isa. At hindi pa huli ang lahat, para magsimula, pinapaubaya ni Diana ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang mama. Alam niyang hindi pababayaan ng mga ito ang kanyang anak. Bumalik siya sa pagtatrabaho sa bar. Gusto niyang siya ang magpapaaral sa kanyang sarili, pati na sa pangangailangan ng kanyang anak. Nakakahiya naman kung iaasa pa niya sa kanyang mga magulang ang gastusin para sa kanilang mag-ina. Ang pagpapatawad at ang muling pagtanggap ng mga magulang niya sa kanila ng baby niya ay labis na niyang ipinagpasalamat. Hindi pa huli para kay Diana ang pag-aaral. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Isang magandang lesson para sa kanya ang nagawa niya dahil ngayon napagtanto niya ang malaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. Lumipas ang mga taon hanggang sa nakapagtapos na rin si Diana. Ang mga magulang niya ang pinakaunang natuwa sa nakamit ng kanilang anak. Ni sa hinagap, hindi sukat akalain ni Aling Pipay na magawa ni Diana na ituwid ang magulong buhay niya. Talagang hindi mo mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Kasalukuyang nagtuturo si Diana ngayon sa isang public elementary school kung saan naroon din ang anak niyang si Angelica pumapasok. Napangasawa ni Diana ang lalaking matagal nang nanliligaw sa kanya. Simula pa nung buntis pa lamang siya. Gusto ng akuin ni Chito ang dinadala niya pero hindi siya pumayag. Nag-alala siya na baka biglang magbago ang lalaki pero hindi nangyari. Nagtiyaga si Chito hanggang sa nakuha niya ang matamis na oo ni Diana. Si Chito na ang kinikilalang ama ni Angelica. Itinuring niyang tunay na anak ang bata. At yun ay labis na ipinagpapasalamat ni Diana dahil sa kabila ng pagiging sutil na anak niya, may nag-iisang Chito Legaspi pa rin na nagmamahal sa kanya.